in a bay. Bulugan Bay at saka Oyster Bay. So yung Oyster Bay, ito na yung nasa loob. Ito yung headquarters ng Philippine Navy na nagbabantay sa Spratly. Ayan. So ang Spratly, that's part ng Palawan. That's the smallest municipality ng Palawan. Mayroon po tayong mayor doon. So ngayon, medyo marami na ang population kasi nga dati nasa 300 lang. Ngayon parang nasa almost 1,000 na rin population. So yan yung medyo, pag sinabing Palawan, so yun yung medyo controversial. Kasi nga diba yung mga Chinese pumapasok dyan sa, kinukuha yung island natin sa part ng west part. Yan. Pero atin talaga yun. And then ang Palawan po, composed ng 23 municipalities. So mayroon tayong 23 mayors. So yung karamihan ng mga island natin sa north, mayroon tayong 10 municipalities sa mga island. Kasama dyan yung Coron, yung Puyo, yan, yung Bulyon. Dito sa Palawan, Puerto Princesa po. By the way, ang Puerto Princesa, this is the capital of the province of Palawan. So this is the gateway going to the north and south part ng Palawan. So dito, most of the guests, pag mga first timer, pinakamatagal po is 4 days na pag-i-stay. Pero yung 4 days na yan, hindi yan siya enough. Kaya nga may kasabihan po kami rito na pag mga first timer daw po, may sakit na nakukuha. Yung sakit na to hindi naman nakakamatay. Ito yung tinatawag namin comeback syndrome or balik-balik syndrome. Kasi nga, there's a reason to explore again Palawan. Kasi nga naman, di ba, maraming pwedeng pasyalan. Like yan, ang Puerto Princesa, ang meron dito yung, yan. Kasi pag sinabi mong Palawan, ang wag mo talaga dapat ma-miss na mapuntahan dito is yung underground river. Kasi yung mga beach anywhere in the Philippines, may mga beach. Pero itong underground river, wala po itong katulad. Ayan. So yun yung pinagkaiba. Pero yun nga, pag sa Puerto Princesa ka, gusto mo pa mag-explore, so yan, north, El Nido. Pag sinabing Palawan, normally El Nido kagad ang nababanggit. Ano lang yun, north. So nandyan din yung Port Barton, swimming with the turtle, tsaka yung Long Beach in the Philippines sa San Vicente. Ito yung 14 kilometers na shoreline. Sa mga island naman, nandyan yung Coron, yung Puyo. By the way, yung there's a one of the expensive resort na makikita sa Palawan nandito. So dati when you talk about Palawan, Amanpulo kagad yan. Sakop siya ng Puyo Island. Ito yung mga pinupuntahan nila, mga Hollywood actor katulad nila Brad Pitt, Mariah Carey, Tom Cruise. So itong Amanpulo. So may runway kasi sila. So bina-bypass na nila yung Manila. Hindi na sila dumadaan ng Manila. So they go there directly. Kasi may mga private jet plane po sila. Si ano nga, di ba? Si Mayweather, may sariling ano. So diretso na agad siya dito sa El Nido. May runway sa El Nido. So ngayon, mayroong isang pang mas mahal na resort. Kung Amanpulo dati, mahal na siya. May mas mahal pa siya. Have you heard Banwa Resort? Yan, sir. Yan yung bago, sir. Sakop siya ng Rojas. Yung mga nag-stay dyan, sir, yung mga galit na galit sa pera. Kasi nga, ang isang araw po nila is about 5 million. Yeah, very expensive resort. So $100,000. Yan po. So sakop siya ng Rojas. Banwa. Banwa means island. Yan po. So from Manila, they go there directly through chopper. So yan yung medyo mga mahal. Dito naman sa south, marami rin tayong pwedeng i-offer sa south. If you have still enough time, you can visit the Tabun Cave. Have you heard Tabun Cave? So yung Tabun Cave, ito yung dinuno po natin. Ito yung Tabun Man. Sabi po nila, ito yung kauna-unahang tao na na-discovered sa Pilipinas. Yan. Ito yung caveman. Kaya nga, that was 1960s, tinawag siya the cradle of Philippine civilization. Ibig sabihin, doon nag-start yung ating sibilisasyon sa pagkakadiscover po ni Robert Pax doon sa
Laguna province. Yan. Maliban dun sa Tabunman, yung Manunggul Jar sa south din yan. Kaya more on ano siya, educational tour. Mas nauna pa siyang i-promote sa Underground River. Yung kaso nga lang yung Tabun Cave, national government ang nagpo-promote nun. Maganda rin siya kasi ngayon dati hindi namin masyadong minamarket yung place kasi nga medyo mahirap puntahan, rough road, so halos mga 4 na oras ang biyahe, hindi sasakay ka ng bangka. Ngayon maganda na siyang i-promote kasi simentado na yung daan, so mga 2.5 hours to 3 hours ang biyahe, and then yung lakad siguro mga 45 minutes to 1 hour. May boardwalk na sila, very ano siya, educational tour. Maliban doon kasi sa Tabun Cave na na-discover nila sa area, na-discover din nila yung Manunggul Jar. Kung naalala nyo dati, yung 1,000 pesos natin, mayroon siyang banga dun sa likod, kung naalala nyo pa. Di ba may banga? Yun po yung Manunggul Jar. Doon din siya, magkatabi lang sila ng kung saan na-discover ni Robert Pax yung Tabunman. More on ano siya, artifacts. Yeah. And then sa south, dito rin natin makikita yung Balabac. Yeah. Yung Unok Island. Sabi nga nila, ano raw version ng Maldives, south part ng Palawan. Siya na yung backdoor ng Malaysia at saka ng Indonesia, and then Singapore. Yan sa south. Okay, so mapapansin nyo ang Puerto Princesa, kala nyo nakalabas na tayo, Puerto Princesa pa rin tayo. Hindi pa tayo nakakalabas. Ang Puerto Princesa, siya naman yung second biggest city in the Philippines, next to Davao. So we're talking about the land area. Yung population, so nasa 300,000 lang ang population ng ng Puerto Princesa. So yung Palawan, although malaking probinsya, pero kukunti lang yung population niya. More than 1 million na po ang population ng Palawan. So, and then ang Puerto Princesa, this is the ecotourism capital of the Philippines. So when you talk about ecotourism, so more on environment. Kaya dito bawal ang factory, bawal ang mining. So pinagbabawal po yan dito. Kaya more on ang ginawa ng city government, naalala ko pa noong time ni Mayor Hagedorn. Pamilyar po kayo kay Mayor Hagedorn? Siya yung isa sa pinakamatagal na naging mayor. Almost 20 years na naging mayor po si Hagedorn. Yan. Nung time na naupo siya, that was 1990s. Before kasi ang Puerto Princesa, more on ang pinaka main source of income ng local, yung cut and burn, yung kaingin. They cut the tree and they burn it. And then they plant root crops, rice. So ang ginawa ni Mayor Hagedorn, kasi nga it's a culture, so by generation napapasa siya. So makakalbo yung kagubundukan natin. Wala na tayong makikita mga green na yan, mga puno na yan. So ang ginawa ni Mayor Hagedorn, nagkaroon ng ordinansa na pag nagputol ka ng kahoy, kakasuhan ka ng arson. And then gumamit pa ng chopper just to locate kung saan yung mga nagkakaingin. Tapos binababa talaga ng chopper yun. Uhuli ka talaga. Pero since yun talaga yung pinaka source of income ng local, so binigyan sila ng alternative na hanap buhay. So binigyan sila ng kalabaw, ng bangka, ng fishnet, para hindi na sila magputol ng mga kahoy. Kaya dito sa Underground River, ang alam nyo Underground River lang, di ba? Yan. Kaso nga lang wala na tayong time, so lahat kayo may inaabot na oras. Kasi maliban sa Underground River, may mga pinupuntahan pa kami yung mga CBST. By the way, ang CBST meron tayo rito sa area, 5. So pag naghahanap yung mga guests ng other activity, meron tayong mangrove tour. Mangrove tour para siyang para siyang Amazon. And then mayroong Ugong Rock, yung caving with combination ng spelunking, rappelling, and then zipline. So yun, then meron tayong 100 caves, parang sa Sagada. Caving din siya, mga 45 minutes. So yun yung mga pwedeng pasyalan ng mga tourists just to help yung local. So we call CBST, stands for Community Based Sustainable Tourism. So para hindi na gumawa ng mga or magputol ng kahoy yung mga local, ginagawang uling kasi yan, charcoal. So isa yan sa mga alternatives ng city government, by the way. Okay, so na-experience nyo na ba yung zigzag?
So warm up pa lang ito ha. Hindi pa talaga ito tosin. Okay lang kayo dyan ma'am. Very familiar naman si Sir Glenn ma'am dun sa area natin. Nakakatatlong beses balik-balik yan dun sa ano. Dati, ito medyo okay pa yung ano natin. Before yung mga turista talaga. Kasi yung tourism industry nag-start sa Puerto Princesa noong 90s. During that time, ang karamihan pong pumupunta rito mga backpackers lang. Walang mga local. Hiraan local. Even the local dito sa Puerto Princesa, hindi nga nila alam yung underground river. Pero yung mga backpackers po, sila yung mahilig sa adventure. So ito, yung biyahe na to, kumakain po ito ng halos 3 oras hanggang 4 na oras. Ito, tawag namin dito hard massage saka pre-powder. Hard massage kasi nga bumpy. Pre-powder kasi nga yung alikabok. And then yung sinasakyan po, air continuous. Kasi nga open yung mga jeep niya, kaya air continuous. So ganun yung mga experience. Yun yung guest nagtutulak ng van. Yes ma'am, ng jeep. So ganun yung mga experience before. So ito wala, smooth na lang. Okay. And then mamaya, mayroon tayong stopover dun sa view deck para yung mga gustong mag-toilet. Stopover na tayo. Pangalan niya, Sunny. Ano pangalan niya, Sunny? Okay, so sa lahat, yes ma'am, sorry. Sunny. May mention mo ba yung most important part of the trip? You may mention mo yung most important part of the trip? Yes sir, mayroon naman tayo yung highlights. Meron tayo. Hindi, yung buffet. Oh yes sir, yun na nga yung highlights. Yun yung highlights ng tour. After ng tour, by the way, ang lunch natin sa Kakahuyan Restaurant. Yeah. So it's a buffet. Yeah. So tour muna tayo, and then after ng tour, yung mga boat na sasakyan natin later, yung motorized boat. By the way, 2 boat ang kukunin natin. So kasi nga maximum siya ng 8. So since 11 po kayo, 5 and then 6. And every boat may number. And then may life jacket tayo, tapos nakalagay din yung number ng boat. So kung ano yung sinakyan nyo papunta, the same boat pabalik. So yun po. And then sasakay pa rin tayo ng van pagbalik natin sa port, mga 5 minutes away, papunta dun sa restaurant. After nun, so balik na tayo sa ano yung mga pupunta. A reminder lang dun sa mga papasyal ng El Nido. So until now, one of the problem ng El Nido is yung water. So even pang Sipilyo, kailangan bumili kayo ng water. Mama, huwag kayong magde-depend dun sa water na hotel. So most of the cases na very sa El Nido, sumasakit yung tiyan. Yan. So yan yung problema ng El Nido until now. Kung maglalakad-lakad naman kayo doon sa town, huwag kayong mag-iinom ng kung ano doon, alam mo, shake, yung halo-halo, kaya mahilig pa naman tayo doon sa ice, di ba? Pag medyo hindi malamig yung coke, bibili tayo ng ice. So yan, huwag yun talagang gawin talaga yun. So para safe tayo. Majority pa naman na tinatamaan din mga babae. So sumasakit ang tiyan. Kahit kami mga taga rito, pag pumunta kami ng El Nido, hindi kami, nagmidala talaga kami water. El Nido lang naman. Pag pupunta kayo sa ibang munisipyo like Coron, wala namang problema. El Nido lang talaga. Until now, yan ang hindi nila nasusolve na problema. Kahit yung part na meron na nakalagay na purified water na sila. Kasi yung meron sila dun, town sir. square nila. Hindi rin namin na-advise yun, sir. Oo. Meron silang purified. Yung town square nila ngayon. Sila, yung mga local, adapt na nila. Oo. Pero pag turista, no. Napakalaking no talaga. Hindi namin ina-advise. Pero kung mag-stay ka siguro almost about a week, pwede na. Ma-adjust na yun. Pero yung mga, may tinamaan dyan 2 vlogger nga, mga foreign. Hindi sila nag-enjoy, sir. Nag-stay sila sa hospital. Kaya galit na galit yung vlog. Yeah. Okay, so again sa lahat, matamang salamat sa indong pagpamati. So it means, thank you very much for listening. Yung pagpamati means listening po. Yan. Kung bago nyo lang narinig yung salitang kuyo noon, this is widely spoken sa Kuyo. Kaya yung word is kuyo noon. Kuyo noon yung po yung local ng island. Kuyo Island po. So dito sa mainland ng Palawan, hindi na siya masyadong napapractice. Ang nakakapagsalita na lang po ng kuyo noon is yung mga old po. Yung young generation, hindi na sila nakakapagsalita. Although nakakaintindi sila, pero hindi na sila nakakapagsalita. Pero pag pupunta kayo ng Coron, ng Kuyo Island, hanggang ngayon po, practice pa
So, ang Puyo nun, may halos siyang Bisaya, may halos siyang Ilocano, may halos siyang Karaya, may halos siyang Spanish. So, mayroong isang pelikula na dyan is na-shoot. Ang title ng movie is Pluning. Pluning, ang bida si Judy Ann Santos. So, isa rin siya sa mga producer ng pelikula. So, yung dialect na ginamit ni Judy Ann is talagang the rest. Puro mga Puyo noon. Translated siya sa English. So, isinali siya sa Cannes Festival. Pero pumasok lang siya sa top 20. So, yan. First film was issued in Puyo. Istorya siya ng yes, mga matandang dalaga dun sa area. Kasi sa Puyo, lahat ng mga lalaki umaalis pag-graduate nila ng college sa island. Kasi lahat ng mga pangarap ng mga tao roon maging seaman. Kasi nga sa seaman daw, mabilis kang yumaman. Kaya lahat ng mga babae doon, iniiwanan na nila doon sa island. So yun po yung kwento ng Pluning. Pag may time kayo, research. So for the meantime, I'm going to give you a time just to relax and enjoy the scenery. But if you're going to ask question, yan, welcome po kayo. So again, to everyone, matamang salamat kayo ng tanong. Thank you, Sunny. Kailangan explain mo sa akin. Seatbelt yung sinasabi ko sa'yo. So, alam mo ano eh. Sa right side natin, ito na po yung Honda Bay. So part siya ng Sulu Sea. So pag nagdiretso-diretso po kayo dyan, Zamboanga del Norte na po yan. Part na siya ng Mindanao. Dyan merong island hopping. Napupuntahan sa island hopping, Starfish Island, Lulu Island, Tauri Island, tsaka Pambato rin dito sa
Choy, look at that. Dito na po yung air continuous na passenger jeep. First trip po ito. Dalawang trip lang mayroon doon. First trip sa umaga and then sa hapon. Ito last also first trip nila. Ito po yung pinaka narrowest part ng Palawan. So kung titignan nyo yung mapa ng Palawan, pahaba lang siya, di ba? Tapos yung gitna nun, ito yun, Barangay Salvacion. So